Dinurog na naman po ni dating Senador Antonio Trillanes itong kanyang mga best friend. Itong kanyang mga best friend, quote and quote, no? Itong si Duterte, si Rodrigo Canor Duterte, at itong kanyang julalay, no? Ang kanyang pambansang julalay na si Christopher Lawrence Bongbong Bongo. Si Tumbongo at si Rodrigo Canor Duterte po ay kinasuhan po, pinailan po ng complaint ni dating Senador Antonio Trillanes ng plunder. Naku, matindi ito. Kasong plunder dyan po sa Department of Justice. Yan po ang pag-uusapan natin, mga kabunyog, mga kababayan. Mukhang may dudurugi na naman sa mga susunod na mga linggo at araw. Naku, katakot-takot na po ang kaso ni Canor Duterte at ngayon nga sinampahan pa uli sila ng kasong pandarambong bong bong bong. Ayan ha. Bagay yung kaso, no? Pandarambong bongbong. Bongo. Bongbong tuloy, ano? Ha? Talagang pagka-bongbong no? So, Bongo at Rodrigo Canor Duterte. Yan po ay isinampa ni Senator Trillanes sa Department of Justice, mga kabunyog, mga kababayan. Talagang mga kabunyog, umuulan, bumabagyo ng kaso. Talagang ayaw puntantanan ni Senator Trillanes itong kanyang mga best friend, quote and quote. Alam nyo, talagang hindi tatantanan to ni Senator Trillanes Itong si Duterte at itong si Bongo, talaga ngayon may bagong kaso. Kasong pandarambong Plunder Republic Act 7080. No? Ano ba? Saan ba nagsimula ito? Pag-usapan natin, mga kabunyog, mga kababayan. At syempre, para sa inyo, iparirinig muna natin yung interview po ni dating Senador Trillanes dito po sa yung sa pagpapile niya ng plunder case sa DOJ. Ito po yung interview ng media kay Senator Trillanes bago tayo magpatuloy. Pakinggan po natin. Okay, sir. So yun, harap na po sa camera. Sir, ano po yung ating ipinail? Nag-file po ako ngayong umaga. Ng plunder case. Okay. Nag-file po ako ngayong umaga ng plunder case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Senator Bongo. Ito ay tungkol sa mga government projects totaling 6.6 billion na inaward nila dun sa tatay at kapatid ni Bongo. Ito po ay maliwanag na plunder at lahat ng elemento ng plunder charge ay nandito sa kaso na ito. Sir, pwedeng malaman magkano po yung nabulsa? May actual amount po ba tayo na naibulsa mismo ni na Presidente at Senator? Lahat po yun ay inaward sa pamilya. No? The way the plunder is defined by law, pagka nakinabang ka at ang pamilya mo ng ill-gotten wealth. Kasi ito, ginamit nila yung kanilang posisyon, authority at influence para mabigay at ma-corner yung mga proyekto. 184 government contracts ang inaward nila sa tatay at kapatid ni Bongo na ang total nga ay 6.6 billion pesos. Sir, sorry, hindi ba kailangang i-prove nga yung threshold na 50 million ay yun yung dapat na naibulsa? Sobra-sobra ito, no? So yan po, mga kabunyog, mga kababayan, straight from the heart. O, di ba? Mapapakanta kayo. Straight from the mouth of Senator Trillanes. Ano po, liwanagin natin, ang sinampa po, plunder, ilan po yung kontrata na inaward sa kapatid at tatay ni Bongo. 184 na kontrata. Ito po hindi fake news. Yan naman po ay may mga public document. 184 na kontrata, buhat po, nag-research tayo, buhat noong 2007
nung mayor pa lang si Canor, si Rodrigo Canor Duterte ng Davao, hanggang sa nang siya'y presidente na. So nakalagay dito 2007 to 2018. 184 kontrata, napakadami po, no? At sa 184 kontrata, lahat-lahat yan nagkakahalaga po ng 6.6 billion. O, yan ha, kumikitang kabuhayan talaga. 6.6 billion po ang kabuang kontrata, halaga ng kontrata na ibinigay po sa kumpanya na pag-aari ng tatay. Tatay po ha, father, biological father ni Bongo at kapatid niya na si Alfredo Go. So ano po ba yan? So sinasabi doon, alam niyo ang plunder law, aral tayo ng konting batas mga kabunyog, mga kababayan. Meron po tayong tinatawag na plunder law. Ay yung kay Dilima, ano yun eh, imbentong kwento, imbentong affidavit yung kay Laila Dilima. Ito po hindi naman to imbento. Meron po itong mga public document. At public knowledge naman po talaga na may kontrata na ibinigay itong sila Duterte at Bongo sa kumpanya ng tatay ni Bongo at ng kanyang kapatid. Yan po'y documented naman yan. In fact, pag nag-research kayo sa Google, makikita nyo eh. Now, ano ba yung plunder law? Ang plunder law po, sa Tagalog yan, pandarambong. Batas sa pandarambong. Pag sinabing plunderer, mandarambong. Ang direct yan sa Tagalog. Ang definition po niyan, kung nakinabang ang isang opisyal o kanyang kamag-anak, kanyang kapatid, tatay, no, o yung mismo opisyal, 50 million pataas, pinayaman ang kanilang sarili. Sa pamamagitan ng impluensya, koneksyon sa gobyerno, na sila'y habang nakaposisyon sa gobyerno, plunder po yan. 50 million pataas. Kaya nga halimbawa, 49 million, hindi plunder. Grab cases yun, di ba? 25 million, hindi plunder. Pag 50 million pataas po yung pinakinabangan, binulsa, nakinabang, papasok po yan sa plunder. 50 million pataas. In this case, tinanong si Senator Trillanes, papasok po ba sa plunder law yung kaso na inyong sinampa, yung threshold na 50 million? Ang sabi ni Senator Trillanes, ay sobra-sobra pa ito sa 50 million. 6.6 billion ito eh. 6.6 billion yung halaga ng kontrata. So sobra-sobra ito sa plunder. Ang 1 billion po, 1,000 milyon eh. Ang 1 billion is 1,000 million. So ang 6.6 billion ay 6,000 milyon at 6 na raang milyon. Di ba? Magulong isipin, pero ang pinag-uusapan dito, bilyon-bilyon ang inaward na kontrata. So sabi ni Trillanes, pasok sa mga plunder yan. At yan non-bailable. So ano po ba yung kumpanya? Ano po yung yung kumpanya ng tatay ni Bongo at ng kanyang kapatid? Yung sa tatay po ni Bongo, ang kumpanya po nito yung CLTG. In fact, yung CLTG ay initial nga ito ni Bongo eh. Itong CLTG, ito yung Christopher Lawrence Tesorogo. Yan po ibig sabihin yan eh. CLTG. Christopher Lawrence Tesorogo. Yan po ang pangalan ng kumpanya ng tatay ni Bongo na si Desiderio Go. O, di ba? Go, 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 go. O, di ba? Parang si Alice Go. Maraming katarantaduhan. O, nabubuki ngayon. O, sabi ko sa inyo, bilog ang earth. Di ba mga kabunyog, mga kababayan, bilog ang earth, bilog ang mundo. O, akala nila, hindi na sila masisilip, ito ang mga katarantaduhan. At ito, undeniable po ito. Dahil itong CLTG, nakaregister naman to. In fact, ito ay, anong uri ba to ng construction company? May mga license po yan, AAA, BC, ganyan. So pag mga AAA company, mga ano yan, billion-billion ang kontrata niyan. Ito po, ang license ito, B. B, ibig sabihin, hindi kalakihang ano to eh. Construction company ito, or infrastructure company, no? Ngayon, yun nga, 6.6 billion in totality
yung nakuhang kontrata nitong CLTG at itong isang kumpanyang Alprego Builders and Supply. So dalawa yung kumpanya. CLTG, pag-aari ni Desiderio Go, na airpat ni Bongo, at itong Alprego Builders and Supply, pag-aari naman ng kapatid, half-brother ni Bongo na si Alfredo Go. Kaya nga Alprego. O, di ba? So, yan dalawang kumpanya na yan ang naka-corner ng 6.6 bilyong halaga ng kontrata in 184 contracts. Nung mayor pa si Canor hanggang siya'y magpresidente. O, see? Napakaliwanag po ng mga ebidensya. Public document to, hindi to inventong kwento. Kaya sinasabi ni Trillanes, si Bongo, nagtatrabaho kay Duterte. Si Bongo, di ba, Sapyan, Special Assistant to the President, cabinet level. O, bakit nakakakuha? Kaya tignan yung mga Duterte, no? Lantaran talaga silang binabastos yung batas, binabali yung batas, ha? Alam nilang may plunder law. Alam nilang may Republic Act 7080, mabigat ang parusa. And yet, alam nila yan, sige, bigay lang ng bigay ng kontrata sa tatay ni Bongo at sa kapatid ni Bongo. Dito sa CLTG at dito sa Alfredo Go. Di ba? Sino ngayon maniniwala? Sinong kahit hindi matalino, yung simpleng pag-iisip lamang, sinong maniniwala na ang sinasabi kasi ni Bongo dito, inaamin naman nila yung kontrata. Inaamin nila. Kasi wala naman silang lusot. Talaga namang may kontrata. Nag-e-exist eh. Ang sinasabi lang ni Bongo, wala naman daw siyang pakialam sa kumpanya ng kanyang tatay at ng kanyang kapatid. Eh, sinong ginago mo, Bongo? Pwede ba yun? Na sinasabi niya, wala naman akong pakialam dyan eh. Wala kang pakialam, pero siging nakakakuha ng kontrata, ang tatay niya, ang kapatid niya, dyan sa City Hall ng Davao, kahit po dito, nung presidente na si Duterte. O isipin nyo, sinong maniniwala? Sinong gagong maniniwala? Eh, mga DDS maniniwala, mga gago yan eh. O, di ba? Pero sa mga nag-iisip, maliwanag na maliwanag, contractor, pero mo hindi sila nahihiya. Ganito po katindi ang mga Duterte at itong si Bongo. Kahit obvious na obvious yung batas. Yung iba nga mga opisyal ng gobyerno eh, talagang gumagamit pa ng mga dami. Ano pong ibig sabihin nun, mga kabunyog, mga kababayan? Gumagamit ng dami. Ibig sabihin, may mga nagpapanggap para kunwari sila, pero sa mayor talaga yon o sa congressman. Kasi alam nila may batas eh. So, mayroong gagamitin si congressman o si mayor o si governor, pero kanya talaga yung construction company. Dami yon. Para nga naman, hindi mahuhuli sa batas, sa RA 7080, sa Plunder Law, or sa isang batas na yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Di ba? Pero dito kila Bongo, garapalan eh. Hindi na gumamit ng mga dami. Talagang diretso. Sa tatay ni Bongo at sa kapatid ni Bongo, ibinigay ang kontrata. Ganon kagarapal. Na para bagang walang batas-batas sila ang hari. Eh ngayon, bilog ang earth. O, yan na. Hinahabol na sila ng batas. O, yan ang sinasabi natin eh. Hindi sila ngayon tatantanan ni Senator Antonio Trillanes. At tayo naman, tayo sa bunyog, maliwanag ang ating posisyon. Suportado natin ito. Pera po ito ng bayan eh. Sipin nyo, 6.6 billion. 6.6 billion. Ito yung booking. Eh, magsilip-silip pa tayo dyan. Kaya kung sasabihin ni Bongo na wala naman daw siyang pakialam dito sa mga ng tatay niya at ng kapatid niya, kwento mo sa pagong. Kwento mo sa abnoy. Sa mga abnormal na pwede niyong lokohin. Kwento mo kay Kibulo yan. Wag mong sabihin yan sa sambayan ng Pilipino. Bongo. Na Julalay, dakilang Julalay, tagahugas ng puwet ni Duterte, na ang mga kontrata ng tatay mo at ng kapatid mo sa gobyerno ay wala kang kinalaman.
walang maniniwala. Walang maniniwala. In fact, baligtad nga yan. By common sense, by common human experience, ano ba yung common sense at common human experience? Na kaya nakakuha ng kontrata ang tatay ni Bongo na si Desiderio Go, na si LTG, at itong si Alfredo Go ng Alprego, apakagulo, no? Alprego Builders and Supply, kaya sila nakakuha ng kontrata dyan sa Davao at kay Canor Duterte, ay dahil precisely sa relasyon nila sa kanyang anak at kapatid. Ibig sabihin, dahil precisely anak niya si Bongo at kapatid niya si Bongo. Ganun lang. Yun po yung basic. Hindi kailangan ng maraming paligoy-ligoy. Bakit nakakuha ng kontrata ito mga tatay at kapatid ni Bongo? Kasi tatay niya yun at kapatid niya yun. Yun. Diba? Walang maraming dyan Hindi ito kailangan ng napaka-genius. Basic Yung batas napakaliwanag. Diba? Kahit hindi naman tayo ganun matalino o hindi naman tayo abogado. Diba? Pag ikaw ay government official, diba? Napaka-natural naman, common sense, by law and by common sense, hindi ka pwedeng mangungontrata ka o yung kapatid mo, yung tatay mo, nanay mo, mangungontrata sa gobyerno. Ikaw ang mayor, ikaw assistant ng mayor, ikaw administrator o konsyal ka ng bayan o congressman. Hindi po pwede Bakit? Sa simple reason na dapat yung opisyal ng gobyerno hindi nakikinabang, ang isang opisyal ng gobyerno hindi dapat nakikinabang sa mga kontrata ng gobyerno or any contract kahit piso sa pera ng bayan dahil ikaw ay lingkod bayan di ba? Kaya nga yung sa batas o kung negosyante ka at nag-aano ka diyan, magdadivest ka kung ikaw ay director or stockholder sa isang construction company na may kontrata sa DPWH halimbawa, bago ka ma-appoint sa any government position, magdadivest ka. Ibig sabihin, aalisin mo ni share mo kasi wala ka ng kinalaman doon. In this case, tatay at ni Bongo kapatid di ba? Napaka-obvious. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ngayon, 10 paano dedepensahan to ni Duterte? Hindi na nila panahon. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Napakaliwanag nito. At ganon sila kagarapal. Parang inday takaw lang, no? 125 million, 11 days. Simut sarap na pagwawaldas. Alam nyo, sa mga Duterte talaga, ang daan-daang milyon, parang lang sa kanila 10 piso o 20 pesos kung waldasin nila ang pera ng bayan. Nakakalungkot. Sa sobrang kahirapan ng mga Pilipino. Ito, 6.6 billion. Imagine nyo. Napunta lang po ang kontrata sa kapatid at tatay ni Bongo. Public document, may mga ebidensya. Ayan po. Pakatindi, napakakapal ng mukha. CLTG at Alfredo Builders and Supply. Hindi man lang sinabi ni Bongo sa kanyang tatay, Erpat, sasabit ako dyan Huwag kayong mangontrata sa City Hall ng Davao. Mag-private na lang kayo. Mga private contract sa mga pribadong tao. Kasi ako, julalay ako ni Mayor ni Mayor Canor Duterte. Sasabit tayo dyan, Erpat. Utol Alfredo. Alfred. Ano bang tawagan ni Bongo tsaka ni Alfredo? Huwag ka na mangontrata dito, sasabit tayo dito. Diba? Dapat ganun O kaya, man lang, kahit alam mo mga korapto, hindi naman garapal. Brother, Erpat, gawa kayo ng isang kaibigan nyo, kunwari, kaibigan nyo na hindi related sa atin at magiging dami, pero atin yan. Ganun man lang Although, pag nanakaw pa rin yun. At least, dito hindi obvious ito talagang hindi mo na kailangan mag-imbestiga. Bakit? Lantaran Lantaran yung kontrata, yung CLTG, yung Alfredo Go. Ganun kakapal ang mukha Kung tatanggapin natin ng justification ni Bongo dyan, lahat pala ng kapatid ng mayor, kapatid ng gobernador, kapatid ng congressman, pwede pala.
So, anong mangyayari sa bansa natin? Ninanakawan na ng harap-harapan, hindi pa harap-harapan. Harap, likod, tagiliran, ninanakawan ng bansa natin. Eh, sila Bongo, sip-sip hanggang buto. Eh, buti pa yung vampira, ang sinisip-sip lang, dugo. Eh, sila Duterte, pati buto, nilalamon. Walang itinitira, mahigit pa sa uwak ito, eh. O, di ba, parang buhaya nila, yung sawa na gutom, buhaya, nilalamon lahat, eh. Yung vampira, sinisip-sip lang yung dugo, iniiwan yung buto. Sila Bongo, sila Duterte, sip-sip lahat, eh. At ginagawa nila yan, garapalan, lantaran. Walang pagtatago, walang pagtatakip. Ganon ang pagkakaiba nila Duterte sa ibang korap na opisyal. Kasi sa ibang korap na opisyal, bawa si Gobernur, korap. Gusto niyang makakuha ng kontrata. Eh, Gobernur siya, bawal eh. Alam ni Gobernur yun o ni Congressman yun. Bawal akong makakuha ng kontrata sa gobyerno. Anong gagawin ni Gobernur? Meron siya kumpare. Pare, magtayo tayo ng construction company, pero sa'yo nakapangalan. Tapos papasok ka sa bidding, ikaw mananalo. Para, di ba, pag nanalo tayo sa kontrata, hati tayo sa kita, bukod sa SOP ni Congressman. Pero sa'yo nakapangalan, pare, dami ang tawag doon. Ganon man lang, so kung maimbestiga ng kurakot, mag-iimbestiga pa ngayon yung ombudsman o yung prosecutor. Alamin natin, talagang ito may relasyon, huli. Pero hindi ganun kadali. Kailangan mong patunayan na ito dami ni congressman o ni mayor o ni gobernador. Sa kaso ni Duterte at Bongo, walang dami-dami, walang pagpapanggap. Diretso, ibigay na yung kontrata sa kapatid niya at tatay niya. Ganon, garapal ang pinupunto natin. Ganon na sila, hindi na nila iniikutan yung batas. Yung iba, umiikot pa sa batas eh. Sila Duterte, winawasak yung batas harap-harapan. O, di ba? Pagpatay ng tao, patayin nyo pag-adik. Walang batas-batas kay Duterte. Kahit rapist si Kibuloy, siya pa rin ang administrator ng... di ba? Wanted yun na rapist, sasabihin niya. Wanted yan. Alam ko kung saan nagtatago yan, pero secret. Harboring dano na, fugitive yun, di ba? Obstruction of justice yun. Wanted. Sinasabi mo na alam mo kung nasa ng wanted, hindi mo sinasabi. Obstruction. Lantarang ngayon naman dito, pag nanakaw sa pondo ng bayan, kung kaya nga pumatay, di kaya magnakaw. Di ba? Kayang pumatay, di kaya magnakaw. Eto, binigay ng diretso ang kontrata sa tatay ni Bongo, sa kapatid ni Bongo. Alam nga naman i-deny ni Bongo na kapatid niya to, tatay niya. Katarantaduhan na yan, di ba? Inaamin naman niya eh. Actually, inaamin niya. Nakita nyo, ang tawag dyan, impunity. Kung narinig natin yung word na impunity, pagbaliwala sa batas, walang pakialam sa batas, ibig sabihin, siga, hari-hari, walang batas-batas sa kanila. Ganyan ang mga Duterte. Ngayon, re-electionistong si Bongo, wag nyo nang iboboto to. Lahat ng mga Duterte, sindikato yan. Anong masasabi nyo? Yun yung sinasabi ko eh. Alam natin si Bongo magnanakaw. Alam natin si Duterte magnanakaw. Si Polong magnanakaw. Alam natin na magnanakaw to. Pumapatay nga ng tao, magnakaw pa kaya. Di ba? Di ba sabi nga ni Percy Lapid, kung kaya nga pumatay ng tao ng mga yan, ano lang ba naman ang magnakaw? Magsinungaling, mambastos. Chicken feed yan sa kanila. Di ba? Kaya lang, matindi yung paraan ng pagnanakaw eh. Garapal pa rin eh. Garapal pa rin. The way na kung paano pumatay ng taong garapal, dito rin. May plunder law, may batas sa plunder, ang liwanag ng plunder law, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, mga batas, basic na hindi pwedeng mangontrata ang mga kapamilya, kamag-anak ng isang opisyal ng gobyerno. Hindi pwedeng mangontrata. And yet sila direktang nagbibigay ng kontrata sa kapatid at tatay. Isipin nyo. That's the point, mga kabunyog, mga kababayan. Diba? Ano masasabi nyo sa mga Duterte ngayon? Diba? Only in the Philippines. Mapakatindi, no? Mga Duterte, anong masasabi nyo? Pagtatanggol nyo na naman. Kasi kung hindi makukulong to si Bongo at si Duterte, siyempre, alam ka namang di alam ni Duterte yan, pambansang alalay niya yan.
nakadikit lagi si Bongo sa tumbong ni Duterte. Di ba? Alam ko, baka tagahugas pa ng puwet ni Kanor yan eh. Oh. Baka si Bongo lang nagpapaligo kay Kanor Duterte. Hinuhugasan ng puwet. Di ba? Eh, kahit senador na, taga-bit-bit ni Duterte ng bag kung ano. Sus, ibig sabihin, alam na alam ni Duterte yung ginagawa ng kanyang Julale. Kaya plunder ang kinaso ni Trillanes. In fact, noon pa po, 2018 pa, inimbestigahan na po ito ng PCIJ. Yung investigative journalism, yung mga investigative journalist. Inimbestigahan na ito ng Philippine, yung PCIJ, yung mga nag-iimbestiga ng mga journalist. Di ba? Ngayon, 184 contracts. Paano mo i-deny yan? Bawat kontrata dyan, may bidding. Bawat kontrata dito, dokumentado. May COA report ito. Paano mo i-deny ang 184 contracts? Na worth 6.6 billion. Kaya nga sinasabi ni Trillanes, kung 50 million ang plunder, ito, ilang plunder to? Double, triple plunder ito. Kasi more than 50 million ito. Sobra-sobra eh. Sobrang pandarambong ito. Partida sa kumpanya pa lang ni Bongo ito, ng tatay niya at ng kanyang kapatid. Paano ibang kontrata? Talagang pag bilyon-bilyon sa mga Duterte, barya-barya lang. Kaya nga kay Inday Takaw, yung 125 million, winaldas lang po ng 11 days. Magtataka ba kayo? Para sa kanila, 5-5 lang ang daan-daang milyon eh. Ganito kagahaman itong pamilya na ito eh. Magtataka ba kayo? 51 billion po ang pork barrel ni Polo, 3 years. Pinaka mapalad na congressman ka na sa balat ng lupa. 51 billion. Ilang ospital, eskwelahan sa napunta. Tapos sabihin nilang maniwala kayong walang ninakaw yung sabi nga talaga, ulitin ko sinabi ni Kaper si Lapid, pumapatay nga ng tao, magnakaw pa kaya? Di ba? Ito, sumasambulat ang ebidensya, ang katotohanan sa sambayan ng Pilipino. Kaya sabi ko nga, ilang mga ilang mga probinsya, bayan, walang ospital, o kung may mga ospital, kulang-kulang ang pasilidad kay liliit. Tapos sila bilyon-bilyon, daan-daan bilyon ng mga pagnanakaw nila, di ba? Kaya nung nag-aaway si Alan tsaka si Binay, 23 billion nakakapangilabot eh. Sabi ko 23 billion, billion. 10 billion sa 11 billion sa Parmali, 23 billion sa Senate Building, 10 billion kay Napoles, 6.6 billion kay Bongo, 19 billion na Intel Fund ni Duterte, NTF, LCA, 14 billion. And yet makita nyo, walang ospital sa mga probinsya sa Mindanao. Wala man ang mga elementary school, wala man lang kasilyas o CR, tinitipid ang pagpapagawa ng mga eskwelahan, ang mga daycare center, ang mga itsura ng ating mga palengke, anak ng 7 demonyong kabayo talaga. Habang ito ang mga pondo ng bayan, bilyon-bilyon. Tignan nyo ang mga ospital sa mga malalayong probinsya. Kahit sa syudad, kahit suwero na lang, bibilin mo pa sa dami ng pasyente, hihiga na lang yung pasyente dun sa, sa flooring ng ospital. Tapos ito ang pera ng bayan, mababalitaan natin, 6.6 ka sa tatay at kapatid ni Bongo, 10 billion kay Napoles, walang nakulong, pabudots-budots lang si Revilla, di ba? Sila Enrile, sila Jinggoy, lusot sila lahat. Parmali, 11 billion, papamura ka talaga. Polong Duterte, 51 billion, anak na mga 7 demonyo kayo, mga magnanakaw kayo. Di ba mga kabunyog, ito lang katotohanan. Habang ang ating mga ospital, eskwelahan, palengke, konting ayuda para sa mga senior citizen, libre sana ng gamot. Sige, para tayong pulubi. Nanlilimos ng ayuda ng bigas. Samantalang ito ang pera ng bayan. Winawaldas ng garapal. Kaya tayo sa bunyog, maliwanag ang ating boses eh. Panahon na po mga kababayan. Mamulat tayo dito. Ito garapal Kaya salamat din
kay dating Senador Antonio Trillanes, talaga pumapalag. Tama ang ginawa ni Senator Trillanes sa Ludo. Akala ng mga Duterte, wala nang papalag sa kanila eh. Kakapal lang mga muka, kayo mga taga Davao. Paano nyo nasisikmura? Mga taga Mindanao. Naniwala naman ako, maraming taga Mindanao, sinusuka na yung mga Duterte na yan. Hindi pa tayo natapos kay Inday Takaw, 125 million, 450 million, ni Inday naman, di ba? Iba pa yung 125, 450, malulula na tayo sa dami ng dandang milyon, 51 billion, 10 billion parmali, anak ng 7 demonyong magnanakaw talaga. Tapos makikita mo ang kalagayan ng mga kababayan nating mga Pilipino, mga overseas Filipino workers, anong masasabi nyo? Change is coming, sabi ni Duterte. Is coming, hindi is coming. Scam. Oh, kumikita din si Duterte sa Pogo. Anak ng 7 kabayong demonyo. Wala namang pakinabang ang taong bayan dyan sa lentik ng mga Pogo na yan. Sa totoo lang po, tapos naghihirap tayo. Ganito ang ginagawa sa atin. Tapos hindi man lang anak ng Pasig, yung si Lucky Buloy, pag na-wanted, magtatago lang, hindi na mahuli. Magtatago din tong mga to eh. Pag na, ito po, sinampa sa DOJ, sabi bakit hindi sa ombudsman? Meron naman pong tinatawag na concurrent jurisdiction. Ibig sabihin, pwede namang hindi sa ombudsman isampa sa DOJ. Eventually, pwedeng isampa ng DOJ sa ombudsman. At kung may probable cause, which is hindi lang to probable cause, talagang may ebidensya. Ewan ko lang dito kay Samuel Martires na ombudsman, kung ito'y parang tuod, ay itong ombudsman na to appointed to Duterte eh. Marami rin kabalbalan yung ombudsman na yan eh. Supposed to be ang ombudsman ang naglilitis sa mga magnanakaw na opisyal ng gobyerno eh. Isasampa po yan sa Sandigan Bayan. At yan po ay kung bababaan niya ng warrant of arrest, non-bailable ito. Wala itong piyansa. So, ang tendency yan, magtatago na rin yan si Kanor Duterte at yan sila Bongo na yan. Tago-taguan, maliwanag ang buwan. Magtatago yan, kagaya ni Kibuloy. Kaya ano ba mauna? Warrant of arrest sa ICC, plunder case ni Kanor at Bongo, ang dami lang kaso. Grabe po, no? Ang ginawa sa atin. Yan lang. Tayo naman, sana mamulat na ang ating mga kababayan, mga kabunyog. Mamulat na po tayo. Mahalin natin ang bayan, huwag ang politiko. Ito ang ginagawa sa atin. Alalahanin natin lagi yung ninanakaw nila kung ibinibigay sa serbisyo sa tao. Gamot ng matatanda, ospital, eskwelahan, mga computer ng mga estudyante, pinambili na lang ng libro, ginawa na lang sanang scholarship yan, or mga maliliit na pautang para sa mga vendor, buti pa, makikinabang ang bayan. Pero hindi. Hindi po. Hindi tayo nakikinabang. Itong mga magnanakaw na mga demonyo ang nakikinabang sa na para sa bayan, sa pera ng bayan. Sila. At ngayon, sana po talaga kung gaano garapal po itong sila Bongo at Duterte, no? Biro mo, kapatid at ama niya ang may-ari ng mga kumpanya, ng mga construction company. Direktang inaward. Saan ka nakakita ng ganyan? Garapal. Talagang garapal sa pinakagarapal. Diba? O, tama ka dyan. No Bray ka, aka Badong, garapal. O, totoo naman eh. Sabihin na natin totoo. Kung pumapatay nga sila ng tao, magnakaw pa kaya. Chicken feed ang pagnanakaw sa mga yan. Kaya, never again sa mga Duterte, lahat ng mga alagad niyan, ibasura na po natin. Yan po ang panawagan ng bunyog. Yan po ang panawagan natin mga kabunyog. Mahalin natin ang bayan. Ipaglaban na. Pera ng bayan yan. Ay sabihin basta trililing napapaniwala. Isa kang ugok. Ito na ang kaso. May mga ebidensya. Search nyo. I-google nyo. Mga tanga kayo. Mga dutad. CLTG tsaka Alfredo Go. Katakot-takot po ang mga kontrata. Nasa website niya eh. Katakot-takot ang kontratang inaward sa kanila. Isipin mo. Buti sana kung nagnenegosyo ng pribado yan eh. Gobyerno ang kontrata. Gobyerno. Kapatid ka ni Bongo, tatay ka ni Bongo, isipin nyo yan. Pag yan pinayagan si Bongo at di yan nakulong, pati si Duterte, may katwiran na lahat ng congressman at governor, pwede pala eh.
O, di kapatid ng gobernador, kapatid ng congressman, nanay ng mayor. O, mangongontrata na rin sila. Di ba? Yun lang yun. Obvious naman ang mali. Obvious naman ang krimen na ginawa. Obvious ang pagnanakaw. Ano pang kailangan pagtatalunan dito? Walang kailangan debate o pagtatalunan. Ang kailangan dito, makulong ang dapat makulong. Kung gumagana pa talaga ang hustisya sa Pilipinas. Di ba mga kabunyog? O, binabati ko Jimmy De Vera ng May Kawayan. Nagpapabati. Jesus Rueda ng Angeles City. At mabuhay pala ang mga kabunyog sa Project 4 Quezon City. Peter Nads, Benaning, Nads, salamat sa meeting natin kanina sa Project 4. Tagumpay ang meeting ng Bunyog Project 4 dyan sa Pag-asa, mabuhay kayo. Santa Cruz, dyan sa Veterans Village, dyan sa Project 7, Project 7 Quezon City, no? Nads, Benaning, binabati kita, no? Galing ng ating meeting. At mga kabunyog, tulungan yung bunyog. Tayo'y naglilista, mag-volunteer kayo para maging coordinator ng bunyog sa inyong barangay at bayan. Anumang sulok ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, i-PM nyo ako, i-message nyo ako, i-message nyo ang bunyog, gusto nyo maging coordinator ng bunyog sa inyong barangay o bayan. Welcome po! Magsama-sama tayo sa pagbabago ng bayan. Ipaglaban natin ang kabutihan ng bayan, ipaglaban natin ang katotohanan, mga kabunyog. Muli ito si Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan at hindi tayo aatras sa mga magnanakaw. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.